kay Father Flavi. Ay, dito sa nangyayari Yung sa ating Katoliko. Katolika. Hindi naman kasi dapat pinapansin yan to begin with dahil wala namang mga kwentang tao yan wala namang ambag yan sa lipunan, bakit pa natin pinag-aaksayan ng panahon yung mga hinayupak na yan pero yun nga sila itong mahilig. Sila itong mahilig sa separation of state and church and the state, di ba? Pero makikita mo nakikialam sila sa estado. Sila pa mismo yung nagdedemanda na para bang walang kakayanan yung pamahalaan na mag-imbestiga ng sarili nila, di ba? And the fact na nakikita natin na itong pari na ito, yung mga backup niya ay puros mga mga makabayan, dapat hindi na talaga natin ito pinapansin. To begin with, hindi naman talaga yan wala naman talaga optics lang yan kasi kahit naman anong gawin nila mag-circus sila, mag-tumbling sila diyan. Kahit lumunok pa ng saging na may balat si Dilima, walang magagawa yan. Walang magagawa yan. Kasi si Inday Sara, inevitable, magiging presidente si Inday Sara sa 2020. Inaantay na lang ng mga kababayan natin actually. Lagi ko nga sinasabi, kahit sa kapag may makakausap ako, sabi nilang haba nung 3 years, parang di na natin kayang antayin yung 3 years. Sabi ko, gaano man kahaba yan, matatapos yan. At pag natapos yan, magsisimula tayo ng bago. Tapos dire-diretso na yan. Ganun lang yun. Yung mga sila, father addict, ex-addict, kung ano man ang gusto niyang gawin sa buhay niya, wala yan. Walang magagawa yung mga aatupag nila yan kay Inday Sara. Hindi nila kayang buwagin si Inday Sara. Tapos na yung kanilang chance. Meron silang 3 taon para sirain si Inday Sara. Hindi sila nagtagumpay ron. There's no way sa lahat ng mga corruption na ginagawa nila ngayon, lahat ng expose na ginagawa ng Panginoon para makita ng taong bayan gaano sila kabulok, there's no way na yung mga susunod na taon nila kaya pa nilang sugatan si Inday Sara. Wala na. Wala na yan para sa akin. Totally agree. I totally agree. At saka yung nakita natin yung November 30 na rally, 'di ba? Nilangaw Sila yun the same group of people, 'di ba? So maingay lang sila kasi may infiltration ng media, meron silang pera, funded sila. Pero nakita mo wala, 'di ba? Maingay lang, lalaki lang ng mga bunganga, pero sa atin ang tao. At saka yung destiny ni Inday, hindi nila mapipigilan 'yan. No, I think that Inday has really earned her destiny. Ang swerte-swerte natin kasi napakaliwanag na takot sila kay Inday. Sino ba takot kay Inday? Mga terorista, mga kurakot, 'di ba? Kahit yung CIA, takot sa kanya. Ang astig ni Inday, ang ibig sabihin niya, presidential talaga siya.